Sobrang tagal ko na talaga gustong iparenovate etong bahay namin dito sa probinsya mga mare. At for today's video, ayan, sinimula na nga nila yung pagbabaklas dito sa aming sala. Dahil nga ipare-renovate ko na to mga mare at gagawin ko na nga tong kwarto etong napakalaking sala namin dito sa may labas. Medyo maliit lang din kasi talaga etong aming master's bedroom mga mare. Parang hindi na nga siya matatawag na master's bedroom gawa ng napakaliit niya lang. Kaya napagpasyahan namin ni Dada mga mare na iparenovate to at i-extend na nga namin yung kwarto namin para maluwang na at malaki. So yun, pinagbabakbak at pinagbabaklas na nga rin pala nila eto mga semento dito dahil nga lalagyan or fa-filean nila to ng mga hollow block. Gusto ko kasi talaga mga mare yung medyo malaking kwarto para marami kami mga gamit na mailalagay. Ang plano ko sana talaga is next year magpaparenovate kami ng buong bahay tapos magpapa second floor kami. Kaso pinauna ko na talaga etong kwarto namin. Hindi na talaga ako makapaghintay mga mare. Gusto ko na talaga maluwag na kwarto kaya ayan talagang pinaayos ko na at pina-extend na namin ni Dada. So sakto naman hindi maulan ng mga araw na to kaya nakabili kami ng mga materyales mga mare. Nakabili kami ng mga hollow blocks, ng mga semento at kung ano-ano pa. Sobrang nalilitan lang kasi talaga ako sa kwarto namin mga mare. Imagine niyo yun, halos hindi na nga kami makapaglakad-lakad sa kwarto namin sa sobrang liit tapos sobrang dami pa naming mga gamit. Nagiging tatlo kasi yung sala namin mga mare gawa ng merong dalawang sala dito sa labas tapos merong isa dun sa loob. Kaya etong isang sala, isasakupin na namin siya, gagawin na namin siyang kwarto. Tsaka hindi naman kami madalas nagtatambay dito sa sala na to mga mare. Usually nasa loob lang talaga kami kaya hindi rin siya gaano nagagamit. So yun, ayan, binaklas na nga rin pala nila kuya eto mga semento dito sa may labas mga mare. Bale, eto nga pala yung dating upuan dito sa labas. Hindi talaga ako sure kung anong purpose ng pagpupukpok ni kuya dito sa aming haligi mga mare or dito sa may semento. Pero feeling ko para dumikit yung semento. Feeling ko lang yun ha, correct me if I'm wrong. Iko-close na namin kasi to dito banda mga mare. Tapos dun sa kabila na lang kami maglalagay ng bintana at saka ng pintuan. At dahil nag-aayos na nga dito mga mare, etong si Tita Aret, ayan, pinagtatatanggal niya na nga etong aming mga labahan dito. Labahin. Basta yun na yun. Mga nilabhan. Ganun pala ang tamang term. So yun, ililipat nga ni Tita Aret dun sa may kabila mga mare. Dito kasi siya nagsampay, gawa ng walang init, tapos lagi pang naulan. Buti na nga lang ng mga oras na yan, hindi na umuulan mga mare, kaya talagang nakabili kami ng materyales at nakapagtamba kami dito sa may labas. Pero ipinapasok naman namin since may mga sasakyan na dumadaan. At since maraming mga sasakyan na dumadaan, dito na nga lang din pala sila sa loob ng bahay naghahalo na ito mga semento. Pakyawan na nga lang din pala yung kinuha ko mga mare kasi feeling ko mas makakatipid ako. Tsaka pag pakyawan kasi mabilisan yung trabaho. Saktong-sakto din dahil andito yung asawa ni Tita Aret, kaya naman sumama na nga rin pala siya or sumali na rin siya sa pagpapakyaw dito. Nagbakasyon din kasi sila dito sa amin mga mare, pero next week babalik na nga yan sila ng Zamboanga City. Sobrang excited na rin talaga ako sa kakalabasan netong aming master's bedroom. Nako, sobrang laki na at malawak, kaya perfect na perfect talaga pang content. Ganon. O siya mga mare, update ko na lamang kayo sa sunod nating vlog at i-update ko kayo kung ano yung magiging itsura ng aming kwarto at magro-room tour na tayo soon.